Ayan guys, harvest na naman tayo ng strawberry natin na napakalaki. O, kita nyo naman na kahit ganyan yung aking garden, talagang yung dalawa hindi nagtagumpay. Pero itong isa ay nagtagumpay, kaya pipitasin na natin itong strawberry natin. Ayan ang ating strawberry. At ito naman, mamumunga na naman yung strawberry natin. At itong isa ay ganun din. Nakita ko lang talaga pagka in-sprayan natin sila ng fermented fruit juice ay talagang nabubuhay sila. Pagka dinilig natin sila ng amino acid ay talagang napakaganda. Itong mga tanim ko ay mga nagtagumpay na. Ito ay napakarami nito, napakarami niyang runner. Ayan, hinahayaan ko na yung mga runner na matubo pa kasi nung naranasan ko, hiniwalay ko agad sila sa mother. Ay, yung mother ay medyo nachuchugi. Kaya, ayan, hahayaan ko na lang muna silang lumago. Ayan. At pagka, saka ko na sila pararamihin. Basta, nagtagumpay naman sila. Ayan na mo. Ilan lang natin akong strawberry? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Dati yan, napakadami na. Kaya lang, nabagyo. Pero dito ako natutuwa sa aking, sa aking, kita nyo naman, ang daming bunga. Tapos ang dami na naman yung bulaklak. Dalawang puno lang yan. At pinagapang ko lang dyan, Kaya, kita nyo naman, gumapang siya. Kaya siya ay tumayo. Ito, napakadami niyang bunga, yan, Ang dami-dami niyang bunga, Kasi late ko na siya naalagaan. Ako na nag-alaga sa kanya. Kaya, importante talaga, alaga talaga ang ating mga tanim. Yung kangkong ko ay namulaklak na, kaya natsugi na. At dito ka naman guys, tinanim yung aking tubo. Mahilig po kasi ako sa tubo, bata pa lang po kami. Yan na ang aming hilig na mag-anak tubo. Yan ang handa ako pag birthday ko. Kaya may tubo kami sa San Miguel ay 1-2 years na siguro yun. 2 piraso. Ginawa ko, nakita ko maraming ugat. Pinagputol-putol ko sila. Kaya ako tinanim yan. At naniniwala ako mabubuhay sila. Once na may ugat, kailangan lang niya ng tubig at lupa at tutubo. At pag tumubo na siya, dadalhin ko na siya sa maluwang na lupain para doon naman siya itanim. Importante lang tiyaga yung pagtsatsaga at paniniwala sa lahat ng iyong mga tanim, ikaw ay magtatagumpay. At ito naman yung aking kalabasa, giant kalabasa. Kita niyo naman, mga pa lang ito, mga 1 week. At nagulat lang ako, pag sibol niya, ganyan kalaki agad yung dahon, nagulat talaga ako. Dahil hindi pa ako nagtanim ng ganun kalaki agad ang dahon. Inalis ko na yung usbong, ewan ko lang kung tama ako, kasi nga, para nun, magkaroon siya ng sanga at lumaki ang kanyang katawan. Ganyan kasi ginagawa ko sa mga talong na tinatanim ko. Inaalisan ko ng usbong para noon ay magkaroon agad siya ng sibol na panibago para hindi agad siya humaba. At ang mangyari sa kanya, tumaba yung kanyang mga sanga. Siguro yung mga farmers ay makakapag-comment dito, maturuan ako kasi hindi naman ako talaga farmers. Trying hard lang. At nakakabuhay naman din ako ng lahat ng tinatanim ko. Ito yung mga bago kong tanim. Ito yung aking mga durian na kinuha ko sa buto. Nang hinayang ako sa gaganda ng buto niya, ipinula ko at ayan naman nagtagumpay. Pero yung dalawa ay hindi nagtagumpay. Kaya binunot ko na. Ito naman kangkong ito. Tataniman ko na lang ulit siya ng iba. Ito naman yung aking oregano. Ayan, mga oregano yan. Ito naman balbas pusa. Ayun naman tarragon. Ayan, mga yan. Dalawang puno lang nabili ko sa Circle. 50 pesos ang isang puno. Pinaghiwa-hiwalay ko lang sila at ayan, naging 12 yung oregano ko. At lalaki sila lahat. Naniniwala ako na pag minahal mo ang lahat na yan, ay magsisilaki yan. Ayan yung aking spinach na pinagbunga ko na para makuha ko yung mga seeds. Para may susunod akong seeds.
ng spinach. Na minsan lang akong bumili ng spinach, tuloy-tuloy lang yan. Ito naman yung aking mga saluyot. Pinabunga ko na rin yan. At dito ako magtatanim. Lalagyan ko na lang ng sako. Katulad ng ginawa ko na to. Ayan. Nakasako. Ayan, ang tanim nito, yung tubo. Ayan naman yung mga sili ko. Ayan, mga siling giant sili yan. Ayan. Ito naman ay ang aking napakalalaki. Ito naman ay yung sunflower. Napakalaki ng niya, napakalaki. Magic ata talaga yan, no? Ayan. Tulungan natin. Bawal kayong tulungan to. Ay, wag na lang. Ayan naman ay seedling din yan. Ayan, mga tumubo na. Diba? Ayan. Mga tanim ko. Ito sa kabila naman ay ito, hindi ko naputulan to. Ayan. Ililipat ko rin yan sa malawang na lugar. Ayan, papaya to. Masarap kasi ang papaya. Ito naman yung aking dragon fruit. Ayan, dami ko ng dragon fruit. Mula sa seed. Nahamon lang kasi ako dahil bumibili ako ng dragon fruit. Yung seedling na ay napakamahal. At bumili ako ng, kakanin mo naman yung laman. At yung buto naman niya, itinanim ko. At ayan, tumubo din. Ang hindi ko palang nasusubukan, strawberry. Ito, bibili ako ng strawberry, nauubos ko naman kasi. Ayan, nakakatuwa naman ito. Ito yung kalabasa din. Diba? Kalabasang hindi gano'ng kalakihan. Siguro ito yung may laman. Yung isa naman kasi ay may buto. Butuhin. Ito naman na yung, hindi masyado malaki yung buto. Hindi ko alam na tutubo. Sabi ko, subukan ko nga itanim. At nang itinanim ko ay tumubo. Kaya ang saya-saya ko talaga. Napakasarap talagang magtanim. Pag may itinanim, siyempre, may aanihin. Kaya ang gulo ng aking kabahayan dahil magtatanim pa ako. Pero sa ngayon ay nagkasugat na nga ako sa kamay. Ayan, no? Dahil sa katatanim, parang hindi ako sanay nang wala akong ginagawa, guys. Sanay ako talaga, be fruitful and multiply. Kaya ang aking munting garden, ayan, may garden ako sa likod. Sabi ng sweetheart ko, huwag kong tataniman ng gulay. Pero nung nakita niya, humaharvest siya tuwing umaga ng kangkong, ng spinach, ng saluyot. Magtanim na tayo. Alam niyo, pag tumulong ang asawa mo sa atin, ay grabe talaga. Grabe, siya yung dreamer, siya yung dreamer, ako naman yung doer. Kaya lahat ng ginagamit namin sa aming halaman ay mga gawa din namin gaya ng fermented fruit juice, fermented plant juice, amino acid. Ayun, namalengke siya ngayon ng maraming fish para gawing amino acid. Siyempre, 1 month mo pa iintayin yun, pe-ferment mo pa yun para pandilig dahil ginagamit din namin sa mga gamit namin sa aming mga halaman na hindi kayo nabibili. Kasi kung bibili mo yun, per liter ay 500 pesos. Ito pwede mo naman gawin. Napakasimple lang naman. Siguro, sipag at tiyaga lang naman talaga ang kailangan. Na yung aking greenhouse, di ba? Ang cute. Nabili lang ng aking anak yan sa ewan ko saan niya nabili yan. Basta sabi niya, ma, binili kita ng greenhouse mo. Dahil alam nila, mahilig ako magtanim. Dahil parang pag nakita ko isang lugar, may lupa, damo nakalagay, o yung halaman na ornamental, pwede rin naman yung ornamental. Pero, syempre, mahilig talaga ako sa napapakinabangan. Hindi ako sanay sa nandiyan ka pero wala ka namang silbi, di ba? Maganda lang sa paningin, pero gusto ko talaga natitikman. Gaya naman ganayan, ngayon ay mamumunga na naman siya. Kundi ako nagtanim ng mangga, then nakikihingi ako sa kapitbahay. Hindi ako mahilig humingi sa kapitbahay. Mahilig ako magbigay ng bunga sa kapitbahay. Kasi it's better to give than to receive. Kaya yung mga simpleng bagay, simpleng kaparaanan, simpleng pagtatanim. Marami pa kasi akong taniman sa labas ng bahay namin, yung gilid ng bahay namin. Tataniman din namin ng nagpula na ako ng mga ampalaya, ng mga beetroot para itanim ko din sa aking mini garden. Pero pag malalaki na sila, ayan, mga seedling na yan, dadalhin ko naman din lahat yan sa San Miguel. Pararamihin ko lang yan. Dalagay ko din yan sa farm at sa mga bahay-bahay ng aking mga anak.
Kasi kung bibili ka rin ng seedlings, 5 piso ang isa, ang dali-dali lang namang magtanim, di ba? Kung 5 piso na 5 times 5, 25. It's so many. Kaya ayan guys. Kaya ako ay papasok na at binili na ako ng sweetheart ko ng pang-breakfast. At mag-breakfast daw ako. Nakakatawa talaga pagka ang sweetheart mo ay sweet at naalala ka na kailangan ko kumain, di siya kasi nagluto. O di ba, may harvest ako isang strawberry. Pero yung makaharvest ka na sarili mong strawberry ay nakakaaliw, nakakatuwa. Maliit man yan, isa man yan, pero successful kasi namulaklak yung iyong tanim at namunga. Ayan, pag napupunta ako dito, natatanaw ko lang sila. Pag nakita ko, ay tuyot na pala siya. Bago pa ako kumain o magkape, unahin ko na muna sila, di ba? Ayan yung aking kamatis. Kasi may lupa diyan, kaya nakalaki siya ng maayos. Ayan, dyan ako mga nagluluto. Ito yung rice cooker namin na para daw sa maalis ang mga carbohydrates na masyado para may iwasan ng sugar. Yan, init-init lang. O, diba? At yan ang aking mini cute bahay. Tsaga-tsaga. Kaya ayun ang aking dirty kitchen. Doon. Ang aking lagayan ng mga abubot. O, diba? Diyan ako naglalagay ng mga abubot. Mag-i-insure niya pala ako. Ayan, marami pa ako guys tanimin. No? Ayan ang aking mga tanimin. Ayan, bigay ng aking mga supplier yan. At yan ang aking mga ipinagtatanim. Ito yung mga seed. Ayan mga seed na itatanim ko pa. Oh, diba? Ayan guys, mga tatanim ko. Ayan, mga tatanim natin yan. At marami tayong maitatanim. Yan pa ang tanimin ko at marami pa yan. No? Ito yung isang binhi. Ito yung isa, yung malapad. Ayan yan. Ay, mga sili. Sili. Yan. Ayan pa. Hindi natin papakita ang brand. Ayan ang mga tanimin natin. At madaming lupa ang kailangan yan.